Sa mga oras na yan, bigla ko napaiyak dahil ang sabi sa akin ni Burikok ay mukhang malapit na Sa mga oras na yan, bigla ko napaiyak dahil ang sabi sa akin ni Burikok ay mukhang malapit na magpaalam si Mami Kaylum. Kaya ang ginawa namin sa mga natitirang oras niya ay kinakausap siya at niyayakap namin siya. Gusto namin hanggang sa huling paghinga niya ay naririnig niya yung mga boses namin at yakap-yakap lang namin siya. Hindi na namin napigilang umiyak ni Burikok nito dahil kapag pumikit siya, isa lang naman ang ibig sabihin nun. Eto yung time na hindi namin alam na 20 minutes na lang pala namin siya makakasama. Tinignan ko yung video na to at 20 minutes nga hanggang sa tuluyan niya na kaming iniwan. Alam na talaga namin na ngayon siya magpapaalam kasi inantay niya lang talaga na matanggap namin bago siya umalis. Dinidilaan pa ni Bukoy-koy ang kamay ng nanay niya dahil akala niya ay magiging okay pa. Wala kami ibang ginawa nito kundi kausapin siya at sabihin sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Nagpapasalamat pa kami nito sa kanya dahil nakasama namin siya ng 10 taon. Maya-maya nga ay bigla na siyang bumigay at tinignan niya pa si Kiray bago siya bumitaw. Noong una akala namin ay nakatitig lang siya kay Kiray, yung pala'y iniwan na niya kami. Hanggang sa huling araw niya iniyakap namin siya para hindi niya maramdaman yung sakit na nararamdaman niya sa loob. Wala na nga si Mami Kaylum at pupuntahan na namin siya kung saan siya ikikremate. Ang buong akala ni Bukoy-koy ay natulog lang ang nanay niya. Habang nasa biyahe na nga kami nito, pinagmamasdan ko lang si Bukoy-koy. Kitang-kita mo talaga yung lungkot sa mata niya. Ngayon ko lang na-share sa inyo ang nangyari kay Mami Kaylum dahil hindi pa talaga ako ready ng mga nakaraang araw. Hindi ko pa kaya ikwento dahil iiyak lang ako ng iiyak. Andito na nga kami at hinahanap na nga ni Bukoy-koy kung nasaan ang nanay niya. Habang papalapit kami ng papalapit kay Mami Kaylum, nakikita ko si Bukoy-koy na grabe ang excited. Ang buong akala niya ay natutulog lang si Mami Kaylum at nagpapagaling dito kaya wala sa bahay. Naglalakad na nga kami nito at talon siya ng talon dahil makikita niya na ang nanay niya. Pero hindi niya akalain na dito niya makikita na nakahiga ang nanay niya. Grabe ang lungkot na naramdaman ni Bukoy-koy. Hindi niya makita si Mami Kaylum niyan dahil medyo mataas pero naaamoy niya na. Wala kami ibang ginawa dito kundi titigan lang si Mami Kaylum. Naiyak na namin lahat at nangako kami sa kanya na tanggap na namin. Kinakausap pa namin siya nito na wala na siya mararamdaman na sakit at kasama niya na si Lord ngayon. Siguro sa mga oras na yan naglalaro na sila ni Barbie. Kasama na ni Mami Kaylum si Barbie, ang nanay nila Kimpoy at Kiray. At dito kami nagulat ni Burikok nung pinasilip na namin si Bukoy-koy. Nung nakita na ni Bukoy-koy na wala ang nanay niya, bigla siya nagpumiglas kay Burikok. Nilalayo nga ni Burikok si Bukoy-koy dahil nga gustong alisin ni Bukoy-koy yung kumot. Pero hindi talaga maawat si Bukoy-koy at gusto talaga niyang lapitan ang nanay niya. Hindi siya makapaniwalang wala na si Mami Kaylum. Hindi talaga siya mapigilan at inamoy pa ang buong katawan ng nanay niya. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip ni Bukoy-koy ng mga oras na yan. Pero sa nakikita namin hindi niya matanggap na nakahiga na dyan si Mami Kaylum. Buti na lang napigilan namin siya at binaba na muna namin. Nagulat kami dahil pagbaba namin sa kanya bigla niyang tinabihan ang nanay niya.